Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pride. Ikaw ba, yes, friend, masasabi mo ba sa sarili mo na napapaligiran ka ng mga taong mataas ang pride? Ay, nako, di ba may kasabihan nga na ang pride ay sabon at hindi dapat ginagamit sa relasyon. Oo, kaya naman hi hello sa mga yes pre natin na mahilig sa fried rice at fried chicken. Diba? O kung fried chicken at fried rice yan, dapat nilulunok mo yan. Diba? I-adjust mo yan. Hala, favorite ko pa man din yung mga fried chicken tsaka fried rice. Kaya pala. Kaya pala parang may sintomas din ako ng pagiging mataas ang pride. Ay, nakawala. Anyways, ikaw ba yes friend kong BB? Kung tatanungin kita, aminado ka ba? Or alam mo ba sa sarili mo, maa-assess mo ba yung pagkatao mo at masasabi mo bang ma-pride ka? Yung tipong ayaw na ayaw mong naaapakan yung pagkatao mo, ayaw na ayaw mong nayuyurakan ka, di ba? Hindi mo kayang magasgasan yung ego mo na para bang kapag nagpakumbaba ka, feeling mo katapusan na ng mundo. Well, normal naman sa atin yun, no? Di ba na? Sino ba naman gustong apak-apakan? Sino ba naman ang gustong yurak-yurakan, di ba? Pero, eto yung traits na kahit alam mong ikaw na yung mali, yan, di ba? Yan yung bearing niya, yan yung mag-divide or magiging difference ng dalawang taong normal lang, di ba, na ayaw maapakan ang pride kasi, di ba, may iniingatang dignidad versus sobrang taas ng pride. Di ba? Yung tipong ikaw na yung mali, ipinaglalaban mo pa rin. Kumbaga naghahanap ka pa rin ng butas sa iba para hindi ikaw yung masisisi. Kaya kung may mga ganyan kang sintomas, confirmed, positibo, mataas nga ang pride mo. Yan ang consultation natin for today's radyo. Diba? Baka lumipad ka niyan, be. Baka naman sobrang taas na ng marating mo niyan. Pero alam niyo mga yes friend, at some point, again, gaya nga na sinabi ko kanina, lahat naman tayo diba? It is our nature. It's part of us. Lahat tayo merong pride. At yung pride na yun, kailangan natin yun actually, no? In fairness, talaga namang dapat lahat tayo meron yan. Kasi kung paano mo ipipresenta yung sarili mo sa ibang tao, kung paano mo haharapin yung mga tao with all your success, with all your confidence, diyan magkakatalo kailangan yan It is your pride. Dangal natin yan bilang tao, pero sa katotohanan ng buhay, sadyang may mga taong nasosobrahan dito. Talagang minemerienda nila ang pride. So para sa kanila, mas lamang yung pagiging mataas, yung paninindigan sa isang bagay na kahit alam nilang mali. Na talaga namang nginunguya-nguya nila pero hindi nila lulunukin. Idudura nila sa'yo. Kadiri naman yun. Diba? Yung hindi na nila kailangang or kayang ibaba yung sarili nila sa level ng kapwa nila. Diba? Para magkaintindihan sila. No! Hindi kita maiintindihan. Ako ang intindihin mo dahil mataas ang pride ko. Kumbaga, mas pipiliin pa nila na manaig yung hidwaan kumpara sa kapayapaan. Kung iisipin mga yes friend, parang ang hirap-hirap ng ganun, no? Yung tipong ang bigat-bigat sa pakiramdam habang payapa na ang lahat, habang magaan na yung kalooban ng karamihan, ikaw na ma-pride, nananatili ka pa rin na may pinaglalaban kahit wala ka ng katuturan. Well, alam ko naman na sabihin na natin, sige, benefit of the doubt na hindi mo yan ginusto, ayaw mo maging ganyan, sadyang kusa mo lang nararamdaman. That makes you a human. May pagkatao ka na pilit mong pinoprotektahan, may dangal ka na iniingatan, may prinsipyo kang ipinaglalaban, may punto kang pinanindigan, pero hanggang kailan? That's the question. Dapat alam mo kung hanggang kailan ka makikipaglaban.
Hindi sa lahat ng pagkakataon ikaw yung magaling. Ikaw yung tama. Ikaw yung susundin. Sometimes we have to choose our battles. Kapag alam mo kahit na ikaw yung tama, siya yung mali, go, hayaan mo na. Wala naman sigurong kapalit na 1,000,000 yan. Hindi mo naman siguro ikamamatay kung kahit alam mong ikaw yung tama, siya yung mali, pero magpapaubaya ka. Tanungin mo yung sarili mo. Tama pa ba yung pinaglalaban mo? Worth it pa ba nga? Pabigatin yung nararamdaman mo sa bagay na pinaninindigan mo. Kasi kung hindi na, itigil mo na. Mag-adjust ka na, magpakumbaba ka na, wala ka ng kalaban. Ibaba mo na yung sandata. Kasi at the end of the day, para sa'yo din yan eh. Kung ano man yung dahilan kung bakit ayaw mo pa rin ibaba yung pride mo, hindi ko alam. Ano bang meron? Contest ba ito? May mapapala ka ba dyang premyo? Kaya sana one of these days, mas mangibabaw sa'yo yung thought na mas magaan mamuhay ng wala kang pride na pilit binubuhat, pilit inaangat. Diba? Kasi yung pag-angat naman ng pride natin dapat kusa na lang yun eh. I mean, it wouldn't take much effort para gawin yan. Pero ikaw, grabe. Grabe, you're doing too much. Diba? Grabe yung effort na ginagawa mo. And minsan, nagiging mabigat na yun para sa ating kalooban. Kasi, wala namang ibang kalaban eh. Sarili mo na lang yan. Kumbaga sa boxing, ikaw na lang yun nasa ring. Suntok ka ng suntok, sapak ka ng sapak, ilag ka ng ilag, wala ka ng kalaban. Diba? Sa pataasan ng pride, laban na laban ka, pero sa pataasan ng ilong sumusuko ka. Aminin mo. Ay, nako. Kaya, alam mo yes, friend, bottom line ng ating usapan, hindi pa huli ang lahat. Alam kong mahirap, di ba? Kasi nga, ma-pride ka, hello. Hindi naman para makinig ka sa akin ng isang sabihan lang. Ikaw na yan eh. Sino ba naman ako? B-boy, B-boy. Papakinggan mo na. Sino ka ba, B-boy? Ma-pride nga ako, hello. Mama ko nga, hindi ko sinusunod. Ikaw pa, B-boy, B-boy. Alam ko naman yun. Sige, give ko yan sa'yo. Pero sana magkaroon ka ng realization step by step. Unti-unti. Na hindi pa huli yung lahat, may choice ka pa na maging humble ka. Ang hirap! O diba? Yung word pa lang na narinig mo, yung salitang humble, ang hirap na. Ang hirap lumibel sa level ni Mama Mary. Diba? Ang hirap. Mahirap yan pero kung gusto mo, kakayanin mo. Or kung hindi man 100%, at least 60% and working and loading. May choice ka pa na pumili ng mga laban na dapat mong panindigan at mga laban na pwede mo namang agad sukuan. Kaya ako, bilib talaga ako sa mga taong humble. Diba? Oo, bilib ako sa kanila kasi ako hindi ako ganun. Hindi ako ganun sorry. Dami kong sinabi, no? Tapos ako pala ma-pride din, nakakainis. Diba? Yung mga taong regardless kung tama o mali sila, basta ang priority nila, ang mas inuuna nila ay magpakumbaba. Diba? Kababa ang loob. Yung laging tinuturo sa atin para maging payapa yung buhay natin, magpakumbaba ka. Ang hirap nga. Di ko nga kaya, ano ba? Ayoko sa bottom. Diba? I mean, ganun talaga. Minsan mahirap talaga kung ano yung mabuti para sa atin, yun yung mahirap gawin. And kapag mahirap yan, meaning, it's out of your comfort zone. And minsan sa buhay, kailangan mong mag-step out of your comfort zone. Kaya sige na po, magpakumbaba na po tayong lahat. Ayoko! Bahala ka sa buhay mo ha, basta ako nagpayo-payo na ako dito. O kaya para sa mga yes friend din natin na nasobrahan din naman no sa pagiging humble, oo, nasobrahan sa pagiging mapagkumbaba, na pilit pa rin naghahabol sa maling tao. Oo, alam mo, may solusyon pa dyan sa pagkamarupok mo. All you need is pride, yeah? Kapag nasobrahan ka sa pagiging humble, all you need is pride, diba? Sabi nga, bakit pa hihirapan ng self kung sa pride easy at worry-free ang pagharot mo, B? O kaya ilaban mo na
yan ha. Dapat balanse lang ang buhay. Hindi masyadong mababa, hindi masyadong mataas. Kumbaga, versa lang. Yeah. Gitna lang, middle class lang. Ganon. Ay nako, well anyways mga yes friend, alam kong tumataas na rin ang pride ninyo at kakahintay kung sino nga ba ang maswerteng mananalo sa announcement natin ngayong gabi. Ayoko, hindi ko sasabihin sa inyo kasi nga mataas ang pride ko. Bahala kayo sa buhay ninyo. Charot. Charot lang. Eto na nga, o i-announce ko na nga. Kaya naman yes friend, nakasama na muli ang volume ng radyo mo dahil baka pangalan mo na ang babanggitin ko at ikaw na ang mag-uwi ng tumataginting na 1,000 piso para sa ating Solid 100 Days of Christmas! Talaga namang solid ang paparating na Pasko para sa'yo kapag pangalan mo ang binanggit ko. Kaya naman yes friend, eto na ang mahalagang anunsyo dahil may nanalo na. Kanina nga po ang hinahanap ko ay magbigay lang kayo ng 3 OPM Christmas songs. Diba? Napakadali. At kung sino ang mapipili, sa kanya na ang 1,000 pesos. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Hawak ko na po ang resulta. Congratulations sa pagmumukha mo. Benedict Ancheta! Congratulations sa pagmumukha mo, Benedict Ancheta! Oo. Sana sa Pasko meron kang hamon de bola. Tama ba, hamon de bola? Hindi ko alam, basta maghanda ka sa Pasko. Itabi mo yung 1,000 ha. O kung naririnig mo sa mga oras na ito ang kailangan mo naman gawin, ay mag-send ng iyong valid ID and of course ng iyong GCash number para tuloy mo na makuha ang iyong premyo para sa ating solid 100 Days of Christmas. Pero bago ang lahat, ano ba ang kasagutan niya? O ang kasagutan niya dito ay number 1, Christmas in our hearts. O diba, talamak talaga yan. September 1 pa lang maririnig mo na yan. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. O pangalawa yung Pasko na sinta ko. Ang pangit mo ako yung kumanta na parang Halloween. At kumukuti-kutitap. Ay, favorite. Kumukuti-kutitap. Bumubusi-busilak. Ganyan ang palarma bombelli. Di ko alam. O basta sa iyo na yan ha. Sa iyo na yung 100. Kinupitan pa ng 900 pesos yung winner. O sa iyo na yung 1,000 pesos. At ikaw yes friend, kung gusto mo ring manalo, tuloy-tuloy mo lang ang pakikisalit, pakikinood, pakikinig, diba, sa ating promo na solid 100 Days of Christmas. At malay mo, bago sumapit ang araw ng Pasko, ikaw na ang susunod na mananalo. Kaya naman patuloy lang sa pakikinig at pag-aabang para sa ating Solid 100 Days of Christmas! Well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. Bibo. Magkasama at magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras, 9 PM to 12 midnight para sa ating programang BB Time dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Yun tayo, BB. Mwah, mwah.